A beautiful Saturday morning mga kamarino. Narito na po siya. At ako. Di ba? Para sa inyong magandang umaga. Hello, Admiral. Yeah, magandang umaga. Good morning, seafarers. And of course, magandang umaga sa ating marikit na partner. Nagkape ka na ba? Hindi ka naman kinakabahan. Hindi. Hindi ka na sumobra sa kape. Hindi naman sumobra. Ayos lang. Siyempre, boost energy kasi ang kape. Yeah. Kaya energetic kami dito. Huwag kang sosobra. Sakit sa puso. Nervyos ang abot natin doon. Diba? Kailangan talaga maraming energy. Kailangan maraming energy. Dahil marami tayong pag-uusapan ngayon, di ba? Ay, ako, excited ako sa pag-uusapan natin ngayon. Bakit ako energetic? Aba, isa na namang graduate ng MAAP. Galing-galing na naman, Admiral. Talaga pag sinasabi ko yung MAAP, napapatingin ako sa'yo eh. Oo, lahat galing sa'yo. Hindi ko galing eh, di ba? Pero ang gagaling kasi talaga eh. So malalaman natin ang isang istorya ng, syempre, graduate ng MAAP. At eto pa, ang dami-dami na namang gustong sumama sa MAAP. Naman, puro mga babae ang in-interview natin. Oo. At eto pa. Di ba? Dahil ang ating mga seafarers ngayon, interesado na sa negosyo. Kaya naman. Maliban sa seafaring. Pati na rin ang kanilang mga pamilya, hindi ba? Yan lamang sila. Dahil kahit sila matututo. Tama. Alam mo yan, unti-unti, magmula sa nagtrabaho ka, nagtapos ka sa MAAP, alam mo, pag nagtapos ka sa MAAP, siyempre unang habol mo yung sweldo. Tapos yung pagbalik mo, sikat ka, di ba? Marami, ang dami. Pagtas na isang buwan, wala ka ng pera. Kaya kailangan marunong humawak ng pera. Kaya yan ang ginagawa namin dito sa Yan ang Marino Caravan, kung saan kami po ay nagbibigay ng mga speakers, livelihood seminars, at syempre inspiring stories na rin para sa inyo yan. At mapapanood nyo yan dito sa ating episode. Ay naku, huwag na natin patagalin pa. Okay. Oo, sige. So dyan lang kayo ha. Relax dyan. Nagkulang ng X. Relax. Okay? So, dyan lamang po kayo. Dito pa rin ang the first and the longest running television program para lang po sa ating mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino. Sabi nga ni Sun Tzu, and I quote, "A journey of 1,000 miles begin with a single step," unquote. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa unang hakbang. We should always take a leap of faith. Pero kailangang may aksyon din na sumubok. At yan ang ginawa ng ating mga kabataang gustong maging marino. Sumabak sa examination ng MAAP. Isang kahangahangang dedikasyon sa paghakbang tungo sa pangarap ang ipinamalas sa mga kabataang pumila sa labas ng Manila High School sa Intramuros. Hindi nila alintana ang aga ng oras o ang haba ng pila para lang sila ay mag-take ng examination dahil ito na ang huling eksaminasyon para sa Maritime Academy of Asia and the Pacific para sa taong ito. Ilan sa kanila ay nakapanayam namin upang masilip ang iilang istorya sa likod ng kanilang dedikasyon. Cavite. Mas malaki yung opportunity tsaka feeling ko para sa akin siya. Opo. Hindi naman lahat ng pwede doon is lalaki lang. I'm from Baguio po, University of Baguio. Actually po last year nag-try po ako and then di po pinalad. So kumuha na lang po ako ng second course. Kinuha ko na lang po yung second course ko. Actually po yung nag-influence po sa akin is my father. Pero hindi po siya marine. Pero parang siya po yung nag-encourage sa akin na maganda yung marine. Nung nag-research po ako about sa best school for like ganun. And isa po yung MAAP yung nakita kong maganda po. I'm Yashmi Albaluyot po. From Santa Maria, Bulacan po. Second time po and then yung first time ko po is last year po. Yung pagiging marina or marina po kasi is pangarap ko na po talaga siya since elementary. Then alam ko po sa sarili ko po na mas mag-grow po ako dito sa course na po na to. Since ito po ay more on adventure tsaka more on risky po siya. Kaya alam ko po sa sarili ko po na I can do better with this course po. Sa MAAP po kasi, ang sabi po kasi nila and then sabi po sa site is more benefits po na pwede po nating makuha doon and then marami pong kumbaga mga knowledge or skills na pwede po namin mas ma-adapt po sa
academy po. Iba pa rin talaga ang may pinagkukuhanan ng inspirasyon. Pamilya man yan, kaibigan, kakilala, o simpleng pagtawag sa iyo ng karagatan. Bukod pa rito ay nakapanayam din namin ang iilang mga magulang na piniling samahan ang kanilang mga anak bilang pagbibigay suporta sa mga ito. Cavite, Master Mariner, Kapitan. More than a decade. Yes, babae, bunso. Dati kasi ayoko pumayag kasi nga babae. Pero nung lately, marami na tayong mga seafarers na babae. At the same time, especially itong mga pag babae, halos hindi na dumadaan ng ratings. Unlike sa So, maganda yung opportunity pag dito na pasabak sa MAAP. Alea Tinawin po, from Hagonoy, Bulacan. Kapatid ko po yung nag-exam. Meron po kasi kaming tito na nirefer po kami dito, which is sabi nga po maganda daw po talaga. And yung mga benefits, yung after graduation ng kapatid namin is meron na siyang mga company na pwede nang pasukan. So, yun po yung naging isang factor din kung bakit kinonsider namin. And talagang yung kapatid po willing na willing po talaga siyang mag-take ng exam dito. Actually, pang ilang beses na din po niyang nag-try mag-exam. Talagang gustong-gusto niya po talaga makapasok this year. Kasi graduating na po siya ng senior high school this year. So, sana po, hopefully, makapasa naman po siya this year. Iba-iba man ang pinanggalingan, iisa lamang ang adhikain, ang makapasok sa Maritime Academy of Asia and the Pacific para maging isang kadete. Mula sa amin sa Yanang Marino, good luck sa inyong lahat! Sa pagbabalik ng Yanang Marino, matutunghayan naman natin ang kwento ng isang kapitan mula sa Sovineas Class of 2003 of the Maritime Academy of Asia and the Pacific. Walang iba kundi si Captain Ronald Barikawa. Continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Sovineas Class of 2003 ay ang pioneering class ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ibig sabihin, sila ang kauna-unahang estudyante ng MAAP. Sa kabila ng pangangapa bilang pinakaunang batch ng MAAP, sama-sama silang sumulong at nagtulungan, umangat patungo sa tuktok ng tagumpay. Tubong Ilocos lumaki si Captain Ronald Barikawa, na sanay sa init ng araw at pagod sa bukid. Dahil rin sa lupang sinilangan, ay ang pangunahing pangarap ni Captain Ronald ay ang maging sundalo. Kaya naman hindi na bago sa kanya ang semi-regimental training ng MAAP. Kilalanin natin si Captain Ronald Barikawa. Hello everybody! Ngayong araw na ito, may kapitan tayong mafi-feature ha. Walang iba kundi si Captain Ronald Barikawa. Hello and good morning! Hey, good morning ma'am. Anong year ka nag-graduate sa MAAP? 2003 po ma'am. So, pioneer ka? Pioneer. Kasama ko sa pioneering class ng Sovineas, MAAP. Ano ang naging experience mo noon? Actually, nasanay na rin kasi ako sa sa hirap ng buhay. So parang hindi ganun yung adjustment ko. Kasi galing din kasi ako sa mahirap na family. Gusto mo ba talagang maging marino? Hindi po eh. Bakit ka napunta ng pagiging marino? Actually, nung nag-apply ko sa MAAP, yung mga classmates ko nung high school, sila yung may gusto. Napasama po ako. Luckily, ako lang yung pumasa. Tingnan mo nga naman ang buhay, di ba? 5 kami nag-apply, ako lang pumasa. Pangarap ko kasi dati magsundalo. Sundalo? Yes po. Mostly kasi sa North, sundalo, teacher, police. So hindi ka talaga
nahirapan sa MAAP kasi yun yung talagang gusto mo eh. Yes, Pag kasi may regimented training yan, di ba? Yes, ma'am. So, hindi ka talaga parang nag-expect na nahirapan ka dahil yun ang nasa utak mo na gusto mo maging sundalo before, di ba? Yes, ma'am. Oh, okay. And then, right now, dahil nakagraduate ka na, di ba? Ilang taong ka ng marino? 2004 ako nung unang sumakay. Oh. Almost 20 years na po. 20 years na pagiging marino. This coming February 4. First na sakay ko is February 4, 2004. So, ang tanong ko, nung ikaw naman ay nag-graduate ng MAAP, ano naman ang pakiramdam mo noon? Unexplainable na kasiyahan. Ang isip ko noon, kung walang MAAP, hindi ako makakapag-aral ng magandang school. Kasi nga, yung unang-una, yung parents ko, hindi naman makapag-provide ng pera para makapag-aral ng buwan. So, I'm very thankful kasi nakapasok ako sa MAAP, na lesson yung gastusin ng parents ko. Sobrang saya. So ngayon, ang tanong ko naman, after 20 years, nagsimula ka bilang? Unang sampa ko kasi ma'am is GP ako, General Purpose, Sanker pa ako nun. After 3 months, na-promote akong Ordinary Seaman, OS. Did you go up the ladder talaga? Yes. So like, nagsimula ka, sabi mo as? Kasi yung cadetship ko, in-spend ko dito sa trainingship ng MAAP. Okay. So, nung nakuha na ako ng sponsorship sa PCM, yung Pilipinas Crown Maritime, nag-start talaga ako sa pinakamababa. GP, tapos OS. So, lumipat ako ng company. Doon nagkaroon ng break. So, ngayon, nasa rurok ka na. Kapitan ka na eh. Yes. Pinakamataas na, di ba? Yes. So, bilang isang kapitan, nung mga panahon na yon, siguro kakaunti lang kapitan na Pilipino. Marami na rin siguro, ma'am. Anong vessel ang hawak mo? Ngayon, ma'am, current ko is bulk carrier. So, before na gusto mo maging sundalo hanggang sa ngayon na naging marino ka, 20 years. Nagsisisi ka ba na hindi ka nagsundalo? Hindi naman. O kasi nung nakagraduate na ako, parang sabi ko, ito na yung career ko na tatahakin. So, kumbaga, in-embrace ko na siya. Binahal ko na siya. Pero ikaw ba, in terms of financial, dahil alam nating lahat, di ba? Pagka ikaw ay marino, alam na you. At ikaw ay kapitan pa. Ibang level. So, ikaw ba ay stable sa iyong financial? Mas stable na ngayon, ma'am, compare sa dati. Kasi dati struggling kami. I'm very thankful kasi sa MAAP, kumbaga, iangat yung status ng buhay ng family ko. Nung nagmamarino ka, medyo bagets ka pa, no? Tumutulong ka sa parents mo. Yes, ma'am. Kasi nung nawala yung father ko, so inako ko na yung responsibility kasi may dalawa akong kapatid. May kuya ako and may sister ako. Ngayon, bilang ikaw ay may asawa na, no? Ilan ang anak mo? 3 po. 3 anak mo. 3 lalaki. So, natutulungan mo pa rin ba yung kapatid mo? Napag-aral mo ba yung kapatid mo? Yes, ma'am. So, ikaw nakapagpatapos sa kanila? Yes po. Because of being a seafarer? Yeah. Oo. And then now that you are married with children, ano-ano na yung mga naging achievements mo sa pamilya mo? Yung nakapagpundar ako ng sarili kong bahay, lupa, sasakyan. Wow! Galing na. Through help of MAAP, kasi kung walang MAAP, di wala lahat. Kaya napaka-thankful ako dahil sa opportunity na binigay sa akin ng MAAP. Gaano katagal ka ng kapitan? 2015 po, almost 9 years na. There you have it, Captain Ronald Barikawa, ng class 2003 ng MAAP. Hindi man naging kapitan si Ronald sa pagsusundalo, naging kapitan naman siya sa pagbabarko. Isang patunay na sa lahat ng bagay, pag may sipag, tiyaga, at pananampalataya sa may kapal, siya ang tagumpay. Captain Ronald Barikawa, yan ang marino. Gusto mo bang magnegosyo, mga kamarino? Gusto mo bang matutong magnegosyo? Hindi mo ba alam kung paano mag-ayos ng papel? Tumutok lamang dahil sa pagbabalik ng Yan ang Marino, yan ang aming tutugunan. Continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country. Be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares.
Nagbabalik po tayo sa Yanang Marino. Good news para sa ating mga kamarino at sa inyong pamilya. Ngayong araw na ito, may makakasama po tayong special guest. Walang iba kundi si Miss Nelly Nita Diliera, ang Executive Director ng Philippine Trade Training Center. Magandang umaga, ma'am. Good morning po. Magandang umaga, Mare. And maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa Philippine Trade Training Center. Inunahan ko na kayo ng mga programa po natin. Ano nga ba ang Philippine Trade Training Center? Ma'am Nelly, so ang Philippine Trade Training Center, Trade Training Center. Parang sinasabi na kaagad yung buong mission at vision or vision and mission ng PTTC. Ano nga po ba ang mission and vision? Basically, nung create po ito, ang target po talaga natin, matulungan yung mga Pilipino kung paano po mag-trade. Ibig sabihin, domestic trade, makabenta ng kanilang produkto dito sa Pilipinas, and more importantly, international trade, paano maka-export. So marami tayong ganyang content noon, but yun, nagbago na rin ang panahon. Sabi nga natin, bago tayo makadevelop ng mga exporters na magbebenta ng kanilang mga produkto sa ibang bansa, kailangan rin nating tulungan yung domestic, diba? Domestic producers para strengthen mo na yung presence nila dito sa Pilipinas. And by then, magiging exporter sila. Kaya sabi ko, very relevant itong ating interview ngayon kay Ma'am Nelly. Okay, Ma'am. So, nasabi nyo na yung pinaka ginagawa ng PTTC, no? Ano naman po ang examples ng inyong mga ginagawa? Okay, halimbawa po, yung sa ating mga seafarers, maaring ang exposure ninyo ngayon dyan sa barko, halimbawa, ay nasa kitchen, di ba? Or ang family ninyo are also into food processing. Meron po kami dito mga training na tinatawag po nating Food Connect. So, una po sa food. Kasi kailangan po, pag pumunta kayo sa isang food business, kailangan po natin yung FDA, yung Food and Drug Administration License to Operate or Certificate of Product Registration. Tutulungan po namin paghandaan yon. Pangalawa po, more than training, marami kaming available na equipment dito. Halimbawa sa fashion industry, yung laser cutter. Ma'am, familiar siguro kayo, Mari, doon sa mga eyelet. Di ba yung may mga design na dati ginagawa yan mano-mano, pero this time laser cutter, automatic na. Yon. And siguro, ang pinakamaganda talaga dito, naka-package po yung program natin, yung training program natin para sa mga negosyante or enterprises. Paano yung financial literacy? Paano humawak ng pera? Di ba? Paano yung costing and pricing? Paano yung kanilang cash flow, budgeting, etc. Sunod, meron po tayong tinatawag na business function rin po, yung human capital development. Ano namang klaseng mga skill and competencies ang kailangan nila sa mga staff nila. Pwede natin pong ibigay sa inyo, ituro sa inyo kung anong klase bang structure yung kailangan ninyong i-put up. Ano ba yung mga compliance requirements para sa isang market if you're going to export. Kasi hindi po basta-basta na lang tayo magbenta halimbawa sa Europe or sa Malaysia, halal country. May mga ganun din po ang compliance na kailangan po ninyong ma-meet. So, basically, how do we strengthen yung negosyo ninyo para yung produkto ninyo, pati na po yung taong gumagawa at nagpo-produce at nagbebenta nito ay talagang meron pong kakayahan na gawin po itong mga bagay-bagay na ito. Wow! Exciting! Alam nyo, mga kamarino, simple na lang to. Okay, gawin natin mas simple, ha? Kasi sa totoo lang, nakikita ko dito, yung isang kamarino, unang-una, baka hindi nyo alam kung anong gusto nyong pasukin. Yan! So, dito kayo pwedeng makakuha ng idea kung ano ang gusto ninyong pasukin. Hanggang sa pag-guide sa inyo kung ano ang nararapat at hindi nararapat hanggang sa accounting ang galing. Yan ang importante. Sa totoo lang po, maraming nag-o-online, ma'am. Yes. Marami ho talagang available online. Pero yung available online, general ho yan eh. Hindi nakatutok sa gusto mong negosyo. So, magandang pumunta kayo sa isang training center na ganito kung saan talagang gagabayan kayo step by step kung ano ang dapat at hindi dapat at ano ang mga papeles na kakailanganin ninyo. Kasi, sabihin na natin, ignorance of the law, excuses no one. Ano ho ba ang proseso? Paano ho sila magre-register? So present, very much present po tayo sa social media. Puntahan lang po ninyo kami sa Facebook,
dti.Philippine Trade Training Center. Makikita po ninyo ang mga nakaschedule po nating training doon. May website rin po tayo, pttc.gov.ph. Makikita rin po ninyo yung iba't ibang mga programa natin dito. And Mari, gusto ko lang din emphasize, end-to-end po kami. Pag meron silang nakita doon sa training calendar na interested silang training program, pwede na silang mag-register agad. Pati yung payment online hanggang po sa issuance ng certificate, nandoon na rin po. Yung training naman po na ginagawa natin dito, pwedeng hybrid. Pero pwede rin po in person. Marami rin po kaming niraran na pumupunta dito. Sabi nga ninyo kanina, Philippine Trade Training Center. We are at center and we have lots of facilities and rooms, training rooms na pwede nyong gawin. Mahal ho ba ang training, ma'am? Mahal ho ba ang mag-register sa inyo at mag-training? At gaano kahaba usually yung mga trainings na yan? Ang target participants po talaga natin dito are mga enterprises. Yes. So, ibig sabihin, naiintindihan namin na hindi nila pwedeng iwan yung trabaho nila ng mahaba. So, una po, may mga training runs po kami na pwede pong 1 araw, 2 araw, or 3 araw. Kung mas mahaba na po doon yung training, ginagawa po namin, kinukonsulta namin yung organization or yung mga individuals, baka gusto nilang once a week, halimbawa ganon, 4 hours a week lang, para ganon. So, may mga ganong adjustment po kami. Now, in terms of the rate, ang rate po natin ngayon ay nagre-range po ng 1,200 per person for a 1-day training. Okay. 1,200? Yes. Pero, lahat na yan, kumbaga, yung sinasabi niyong from end to end, yes po. Nakukuha na niya lahat yes yan. Po. Sa isang araw kaya. O imagine, ano ba yan? Pwede na. Minsan mag-e-enroll pa tayo, minsan hindi natin natututunan. Ito, tutulungan ka pa niya kung saan kayo pwedeng makakuha ng market para maibenta ninyo ang inyong produkto na hindi lang dito sa ating bansa, maaari rin nating mai-export sa ibang bansa. Ano sa tingin nyo ang importansya ng pagnenegosyo, ma'am? Una, siyempre, we want our kababayan naman to become self-reliant. And pangalawa, siyempre, kasama kayo sa nation building. Yun yung pinaka-tagline po ng PTTC, Training for Nation Building. Kasi po, pag may negosyo kayo, nagbibigay rin po tayo ng, di ba, parang employment sa ibang tao. Nagkakaroon rin sila ng pagkakataon na kumita. Nabibigyan rin natin ng pagkakataon na maging productive. So, yun po talaga yung pinaka-objective natin dito. Bakit natin tinutulungan yung ating mga kababayan na maging negosyante. Ayan. At syempre, hindi lamang po training meron ang PTTC. Meron din silang mga areas kung saan pwede tayo mag-event. So, yun po, ang facilities po natin meron dito, center nga po tayo. Pagpasok pa lang po ninyo, malaki po yung lobby natin. Yun yung pinaka-hall na ginagamit natin that can accommodate about 300 to 500 with LED wall. Air-conditioned na rin po yun. So, mayroon po tayong sariling studio. Meron po tayong tinatawag na Digifab. Yung Digifab po natin, Studio 1300, bago ko malimutan. May mga equipment na rin po tayo doon, basic lights and even camera, etc. Ito pa, yung Ensayo Hub where we are doing our shoot right now, yung ating recording ngayon. This is a creative hub. Open po to, co-working space para po sa ating mga kababayan who are in the creative industry. Kung gusto niyo mag-drawing, gusto niyo mag-research, gusto niyo gumamit ng computers, available po ito ngayon. So ano pang iniintay ninyo? Nako mga kamarino, pwede kayong mag-drop by dito sa PTTC or kung medyo nasa malayo kayong lugar at may mga events kayong gustong gawin, pwede kayong mag-check ng kanilang mga website. Anyway, alam nyo ba na anniversary na nila next week, di ba? Kailan ho ang anniversary ng PTTC? February 27 to 28 po. Next week na. Wow! Ano naman ho ang meron sa anniversary ng PTTC? Anong mga projects? At saka nabalitaan ko na may mga libreng training kayo Yes po. Yes, Mari. Actually, during anniversary, tinarget na rin natin, during anniversary and every quarter of the year, nagbibigay po kami ng free training. Anong training po yung mga libre, ma'am? Sige, excited kami. Okay, number 1 po, tinatarget namin yung youth, mga kabataan, estudyante, out-of-school youth. So, meron po kaming entrepreneurship training kanina. Sabi nyo nga kanina, di ba, magandang gagabayan sila. From entrep mindset, magbibigay po tayo ng idea kung ano ba yung magandang pasukan nila given their skill and given the raw material or even the market requirements right now. Pangalawa po, talagang pinupush natin yung creative industry. So, may mga sessions po tayo dito na magkakaroon po tayo ng free, halimbawa, art workshop. Okay, tinitingnan namin kung kaya po namin habulin yung mga film workshop, yung mga ganong klase. Basta workshop that has something to do with
creative industry. And of course, yung export, hindi po talaga natin malilimutan yan kasi basically trade training po kami. So preparation po sa inyo sa domestic market and even international trade. So we co-authored 6 contents, 6 modules para po matulungan yung ating mga exporters. So meron tayong pro forma invoice, paano ba gawin yon? Pag nag-export po kayo ng food product sa Europe, ano ba yung mga kailangan mga compliance na kailangan niyo pong magawa, no, para makapasok kayo. At basic international trade, particularly, hindi lang pala siya pang Europe, but even to other countries. Actually, hindi lang pang use yan sa totoo lang ho Hindi lahat kasi ng negosyante alam. Correct. Magandang pumunta ho kayo at magtungo kayo dito sa Philippine Trade Training Center. Ito po'y gaganapin sa February 27 and 28. At 28. Pero may registration ho bang kailangan dito, ma'am? Mag-online po kami. Abangan na lang din nila sa Facebook, Facebook natin dahil pwede mag-register doon. Pero free po ito. Ayan. So, may calendar of activities na po ba kayo na pwede naming makita, ma'am? Yes, okay. So, pwede siguro namin i-flash na lang. Yes, flash natin, ha? Nako, excited. Kahit ako, medyo gustong-gusto kong pumunta sa mga ganitong klaseng mga trade fairs. Alam niyo po bakit? Dahil dito po, nakikita natin yung potential na pwede nating gawin. Naku, saktong-sakto yan. Anyhow, bigyan na natin ng pagkakataon si Ma'am Nelly Nita Diliera na mag-invite sa ating mga kamarino. Ma'am, you have the floor. Okay, una lang po, gusto ko kayong imbitahan, unahin ko na lang yung Feb 27 to 28 po nating anniversary. Ang ating pong tema doon ay Forging Global Futures, Pioneering MSME Excellence and Innovation. May i-highlight lang po kami dito, 4 training programs for the youth, for the creative industry, and at the same time, para po sa mga exporters and even would-be exporters. Magkakaroon rin po tayo ng open house para mabisita po yung iba't ibang mga facilities natin dito sa PTTC, pati na rin po mini trade fair. And finally po, ang pinaka-importante dito, magkakaroon po tayo ng business clinic. Minsan nakaka-encounter tayo ng problema sa negosyo natin. Meron po tayong mga experts dito na pwede nyo makausap, yun na nga, business clinic, para ma-diagnose nila kung ano yung problema nyo sa negosyo. And at the same time, they can offer suggestions on how to address that. So again po, finally, thank you very much po, Mare, for giving us this opportunity to promote naman, ipaalam sa ating mga kamarino yung ating programa sa Philippine Trade Training Center. Kung gusto po ninyo magnegosyo, meron na po kayong skill, meron po kayong natutunan while traveling abroad, nakakita po kayo kung ano yung mga magandang ibenta sa ibang bansa na palagay po ninyo kaya po nating i-produce sa Pilipinas, pumunta po kayo sa amin. You are very welcome. Let us guide you. Gagabayan po namin kayo kung paano gagawin ito. Thank you very much po. There you have it. At syempre, hindi po ito ang magiging first and last dahil marami pa po tayong series na makakasama natin ang Philippine Trade Training Center. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Thank you, Mare. Ang galing talaga ng graduate ng MAAP, si Captain Barcawa. Siyempre, talagang nang pioneer yan Sa umpisa pa lang, talagang pukpuk na kailangan pakita tayo. Kailangan pakita natin na magagaling yung galing sa MAAP. Tulad na sabi ko noon, MAAP is now a name, soon a legend. Wow! Very good talaga. Para ko po yun. Totoo yan, ang galing-galing talaga. Habang nag-i-interview nga ako ng ating mga graduates ng MAAP, nakikita ko talaga yung makagandang future para sa kanila at kanilang pamilya. At ilang yan, nabibigyan din nila ng malaking ambag ang ating bansa. Totoo yun, totoo yun. Karangalan din, totoo yun. Diba? At saka yun, binago mo yung kanilang patriotism. Kasi siyempre, palagi sa bansa yung kanilang tinitingnan dahil babalik sila. Diba? Nakikita nila sa labas kung anong klase yung iba at ano namang klase yung ating bansa. Kaya dapat talaga pagbutihan. Yan. At syempre, sa mga nag-exam dyan, good luck, good luck! Ang bilis talaga ng oras, di ba, Admiral? Tama. Wala na, tapos ng 30 minutes. Next week ulit, ha, mga kamarino. Do not forget, ha? From 8 to 8:30 in the morning every Saturday. Kasama po ng inyong breakfast. Yan, ha? So, huwag niyo kakalimutan yan. At syempre, pwede niyo pa rin mapanood ang ating episode sa ating Facebook. Nawala ka? Nawala siyang Facebook. Nawala. At syempre, YouTube channel sa ating My Channel. Okay? So, babay muna kami, ha, mga friends, hanggang sa susunod na Sabado muli. But for now,
anchors away. Bye everyone! Bye-bye!